unang hula kung bakit magkasama di umano ang Econin at ang Kim Pao dahil may project na niluluto. So hindi tuloy maiwasan na magkomento ng ilan dito. Hati ngayong reaksyon ng iba. May masaya, mayroong malungkot at hindi papayag. Mukhang nagwewelga na agad-agad. Hindi pa man po kumpirmado na parang ngayon pa lamang hinaharangan na kung maiisipan nagawan po ito ng project na magkakasama yung apat. Para isang napakalaking pagkakamali na gagawin ng Star Cinema, ng Star Magic, ng Dreamscape kung sakasakali. So, ito nga yung reaksyon ng iba. So, sabi ni Annalyn Hiccup, good evening Gandara, super happy ang puso ko sa Kim Pao. At least okay na ang lahat, pare-pareho na silang masaya. Kim Pao forever. So, ayan, parang sinasabi niya at least may peace of mind na sila, nakapag-move on na. And moving forward na pare-parehas. Kumbaga ay at least nakikita ng mundo, ng outside world na okay po sila at walang conflict, walang away, walang gulo. Kaya ang mga fans sana ay huminto na rin sa bangayan. Parang yan ang naisiparating ni Ma'am Annalyn Hiccup sa kanyang comment. Ano po? Well, maganda nga yun. Magandang balita nga po yun na okay po, walang barriers, walang bakod po sa kanila parehas. They are okay with each other, walang ilangan, hindi nag-aalangan na magkasama po sila, ganyan. So, ibig sabihin ba nun, open na rin po kayo na magkaroon ng project together? Yung apat? Ayan. Pero sana totoo talaga genuine na masaya na po sila pare-parehas, 'di ba? Yan naman ang hangad natin, yung peace of mind ng Kim Pao, yung tipong wala silang kagalit, 'di ba? Wala silang iniiwasan, walang tinik sa kanilang dibdib. Ayan, kapaka-genuine naman po nila Kim and Paolo sa tunay, 'di ba? So, hindi sila mga plastic na tao. So kung talaga nagkaayos na po sila, totoong-totoo po yun sa puso ng Kim Pao. So sana ganoon din po sa kabilang panig, di ba? Pero hindi naman natin sila kilala dahil tayo naman po yung nakakulong sa Kim Pao. So kaya wish natin na ganoon din po sila na wala pong kaplastikan ang pinapakita. Sinasabing professionalism lang. Sana kung totoong magkaayos, masaya silang lahat. Para masaya talaga silang lahat. Genuine. Mahirap yung nakikipagplastikan lang, mahirap yung may tinatagong, may kinikim-kim sa dibdib, hindi ba? Sana ay fully healed na talaga sila. Yan yung healing po natin. Pero syempre sila pa rin po nakakaalam niyan ng katotohanan. Basta ako, alam ko na genuine ang mga pinapakita po nila Kim and Paolo. Lalo na po si Kim Chiu. Ganon din si Pao. Parehas sila eh. Sabi nga ni Kimi, nga po niya, boy version nga po niya si Pao. Nonchalant lang. Nonchalant version lang niya. Pero talaga, same na same sila ni Paolo Avellino. For sure yan sa maraming aspeto. Samantala, sabi naman ni Dina Laforte sa no, hindi magiging maganda ang project pag nagsama-sama ang Kim Pao at Econin sa isang project. Lalo na kung may eksena si Paolo at Janine at Kim at Janine na magkasama. May ilangang mangyayari. Buti sana kung walang attitude si Janine. Ayan, dito naman sa isa kontra na agad. Hindi pa man po kumpirmado. Nagkasama lang sa pictures, 'di ba? Pero syempre malawak pong utak ng mga fans and naiisip na yung mga posibilidad. So ngayon pa lang tinututulan na. And tila ganun din itong komento po ni Ma'am Edith na doon sa Magandarang Gabi. Morning na pala, no? Naku, hindi ko kayo muna papatulugin. Grabe, isang bagsak ba naman yung updates ngayon? Nang bibigla eh. Nakakawindang, ako'y nawindang po talaga kaya hindi ko na pinalagpas to. So yan sa mga umaga na mapapanood. Hi! Nakakawindang na morning sa inyo. So hindi kami sang-ayon na mag-collaborate ang Kim Pao at Econin. We will not agree. Kim Pao lang
gusto namin. So, ayan, malinis ang komento ni Madam Edith. Ayaw, hindi lang ayaw pa sa ayaw. Yan, si Ma'am Edith. The big no na agad siya. Hindi sila agree. Kumbaga parang hindi kailangan ng Kimpaw ang Econin. Ganyan sa project. Anyway, bakit nga ba magkakasama sila? Bakit ano nga bang meron? So, kalma lang po kayo dahil sa atin pong nabalitaan, ito po ay birthday party ni Miss Garlic. Yes, ito po ay birthday celebration and parehas na nandun at imbitado ang Econin at Kimpaw. So, walang project na pinag-uusapan, walang meeting and all. Ito po pala ay celebration ng birthday ni Miss Garlic. Medyo napapatanong lang ang mga fans, bakit nasa iisang table pa talaga sila na para bang nananad siya. Nararamdaman po tuloy nila kahit sa picture lang yung awkwardness, ganyan. So, ayan, yun naman pala yung dahilan kung bakit po sila magkakasama. So, kumbaga, kahit pa paano, at least mababawasan yung inyong tinik sa inyong mga dibdib na baka ito po ay, pagluluto na ng something project para po sa apat. So, kalma lang po kayo. Kalma, ito po ay birthday celebration lamang at wala pong project na involve. So, hindi natin alam kung meron ba talagang pinag-uusapan. Pero ang malinaw, kaya sila magkakasama sa picture ay dahil birthday celebration po iyon. So, kalma po, na mga nawiwindang na agad. Ibig sabihin lamang po nito is Kimpaw pa rin. Ngayon 2026, wala tayong dapat na ipangamba, wala pong asungot na sisingit, wala pong magiging kontrabida. Kimpaw pa rin po ang ating aasahan, walang Econin, lalong higit wala pong Janine na papasok po sa eksena. So, yan po ang klaro po sa ngayon. At the same time, imposible yung sinasabi nilang wala ng Kimpaw ngayong 2026 sapagkat ang Kimpaw ay magkasama, di ba? Kita niyo naman, wala pa man pong project na ini-splok kung ano yung gagawin ng Kimpaw this 2026 pero magkasama po sila dyan sa birthday celeb na yan ni Miss Garlic. Magkatabi pa man din. So kung wala talaga pong Kimpaw, hindi po sila magkakatabi, hindi po sila you beside me at magkakanya-kanya na sila. 'Di ba? Kasi wala naman silang dapat na ikaingay, walang project, wala ding endorsement together pa. So, ano yung reasons? Kaya kalma lang kayo, meron pong Kimpaw pa rin ngayon 2026 at sila ang malinaw na nakikita natin na aabangan at ginagawan po nilulutuan ng proyekto. So, kalma lang po tayo, hinga ng malalim. Malakas at malinaw ang naging reaksyon ng Kimpaw fans sa balitang ito. At hindi ito basta selos o fan war lang. Ang pinanggagalingan ng kanilang pagtututol ay paggalang. Paggalang sa kasalukuyang dynamics, sa mga artista mismo, at sa natural na daloy ng proyekto sa industriya. Sa mga nagdaang proyekto at public appearances, ramdam ng fans ang chemistry at comfort ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi ito basta ship, nakikita ng fans na organic ang samahan, kaya ang ideya ng pilitang pagre-repair ay tila pagbaliwala sa kung ano ang kasalukuyang gumagana. Ang keyword dito ay pilit. Sa industriya, alam ng fans na mas epektibo ang tambalan kapag kusang nabubuo, hindi kapag inuulit lang dahil sa dating pangalan o nostalgia. Para sa marami, parang minamaliit nito ang kakayahan ni Paolo bilang aktor na pumili ng proyektong may saysay sa kanya. Kapansin-pansin din na maraming Kimpaw fans ang nagsasabing hindi dapat idamay si Janine sa issue. Ayaw nilang magmukhang ginagamit lang ang pangalan niya para magpasiklab ng balita o pag-usapan ang love team wars. Sa totoo lang, mas gusto ng marami na magkaroon siya ng sariling trajektorya at proyekto na hindi ikinakabit sa lumang tambalan. Kung ganito nga, malinaw ang resulta.
Mas malakas ang boses ng Kim Pao fans ngayon at handa silang ipagtanggol ang tambalang sinusuportahan nila, hindi sa pamamagitan ng paninira, kundi sa pagpapahayag ng posisyon. Hindi na basta kilig lang ang basehan. Mas conscious na ang fans sa boundaries, respeto at creative integrity ng mga artista. Naniniwala sila na hindi siya basta papasok sa isang proyekto kung hindi niya ito ramdam o kung may mas makabuluhang direksyon siyang tinatahak. Ang pagtututol ng Kim Pao fans ay hindi basta emosyon. Ito ay reaksyon ng isang fandom na mulat, mapanuri at may malasakit. Sa panahon ngayon, mas pinapahalagahan na ng mga taga-suporta ang authenticity kesa sa pilit na formula. At malinaw ang mensahe nila. Kung may tambalan, hayaan itong mabuo ng natural, hindi idikta. Sa balitang pumalag ang Kim Pao fans sa isyong pilit umanong itatambal muli si Paolo Avellino kay Janine, masasabi kong natural at inaasahan ang naging reaksyon ng fans, lalo na kung titingnan ang kasalukuyang takbo ng mga pangyayari. Una, malakas ngayon ang suporta at momentum ng Kim Pao. Hindi lang ito simpleng kilig. Marami ang nakakakita ng magandang chemistry, respeto at maayos na samahan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, on-screen man o off-screen. Kaya kapag may balitang tila babaliwalaan sa nararamdaman ng audience, hindi maiiwasang magkaroon ng pagtututol. Ikalawa, ang salitang pilit ang tunay na problema. Hindi naman kontra ang fans kay Janine bilang artista. Sa katunayan, marami ang humahanga rin sa kanya. Ang ayaw ng fans ay ang ideya na parang may ipinipilit na direksyon ng industriya kahit hindi iyon ang natural na gusto o tinatahak ng mga artista at ng publiko. Ikatlo, ipinapakita ng balitang ito na nagbabago na ang mindset ng fandom. Hindi na sapat ang lumang formula ng love team. Mas pinapahalagahan na yon ng authenticity, personal choice ng artista, at kalidad ng proyekto kesa sa nostalgia o marketing hype. Sa kabuuan, ang masasabi ko, hindi ito simpleng fan war, kundi isang malinaw na paninindigan ng fans para sa respeto. Respeto sa artista, sa kasulukuyang dynamics, at sa boses ng audience. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon, mas mainam pa rin na maging bukas, mahinaw, at iwasan ng paghuhusga. Sa huli, ang mahalaga ay kung saan komportable at mas nagiging totoo ang mga artista na sangkot. Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano nakamulat at ka-vocal na ang fandom culture ngayon, lalo na ang Kim Pao fans. Hindi na sila basta tagasunod lang ng uso o ng idinidikta ng industriya. Marunong na silang magpahayag ng opinyon at ipaglaban ng tingin nilang tama para sa mga artista na sinusuportahan nila. Unang-una, mahalagang linawin na hindi galit ang Kim Pao fans kay Janine. Sa katunayan, maraming fans ang may respeto at paghanga sa kanya bilang isang mahusay na aktres. Ang sentro ng issue hindi ang tao, kundi ang konsepto ng pilit na pagtambal. Kapag ginagamit ang salitang ito, parang sinasabing hindi isinasaalang-alang ang natural na daloy ng chemistry, interes ng artista at reaksyon ng audience. Pangalawa, malaki na ang naitayong momentum ng Kim at Paolo. Kitang-kita ng fans na may magandang working relationship, comfort at mutual respect ang dalawa. Mga bagay na hindi kayang likhain ng marketing lang. Kaya kapag may balitang tila babaliwalaan sa direksyong ito, natural lang na makaramdam ng pangamba at pagtututol ng mga taga-suporta. Pangatlo, makikita rin dito na mas pinapahaligahan na ngayon ng fans ang personal choice ng mga artista. Hindi na uso ang ideya na pwede silang ipares kanino man kahit hindi na tugma sa kasalukuyang yugto ng kanilang karera. Para sa marami, si Paolo Avellino ay isang aktor na may malinaw na paninindigan sa mga proyektong tinanggap niya at naniniwala ang fans na hindi siya basta susunod kung hindi siya buo sa desisyon. Dagdag pa rito, ang ganitong klase ng balita ay kadalasang tinitingnan ng publiko bilang posibleng pakulo o test balloon, isang paraan para sukatin ang reaksyon ng fans. Kung iyon nga ang layunin, malinaw ang mensahe ng Kim Pao fans. Mas gusto nila ang totoo at natural kaysa sa paulit-ulit na formula. Hindi rin maikakailan na may mas malalim na pinanggagalingan ng reaksyong ito.
Pagod na ang fans sa pilitang naratiba. Sa panahon ngayon, mas pinapaboran na ang genuine connections, maayos na storytelling, at malinaw na respeto sa lahat ng taong sangkot, kabilang na ang mga artista at ang kanilang mga taga-suporta. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa tambalan, kundi tungkol sa pagbabago ng pananaw sa industriya ng aliwan. Ipinapakita nito na may boses na ang fans at handa silang gamitin yon hindi para manira, kundi para ipaglaban ng authenticity, respeto at tamang direksyon para sa mga iniidolo nila.